So welcome to the Order in the Church session, and we would like to ask you to join us for this particular session sapagkat itong session ito ay magiging malaking tulong sa bawat isa sa atin as we allow the Holy Spirit of God to teach us and lead us in this process of learning. As we begin, I would like to ask you to just get your Bibles ready. I'm going to give you some basic instructions on how we are going to go through this particular session or this particular material. We are going to look at the book of Titus, and in a short while, I will be asking you to read the entire chapter. There are only 3 chapters to this book. It's very easy to read. You can actually read it in less than 10 or 20 or 15 minutes. At I will guide you through the process of learning the special segments. This video is going to be for only 2 hours. But this actual session in this particular classroom is gonna be for the entire day. So, walang aalis, walang uuwi, walang tatakas at manatili kayo nakaupo dyan sapagkat hindi kayo graduate kapag hindi nyo ito tinapos ang kursong ito. Okay? So let's move on. Now, as we begin our study today, I will ask you to do several things. Number 1, please make sure that you have a ready heart and an open mind ready to learn. Kung meron kayong mga daladala sa inyong mga kaisipan ng mga bagay na dati nyo nang dala o itinuro sa inyo na medyo tila di sasang-ayon sa tinuturo ko, isa lang ang panuntunan dito. Tama ako, mali kayo. Ganun lang kasimple, ha? Ganun lang kasimple. Tama ako, mali kayo. At kung kayo ay tama at makikipag-argumento kayo sa akin mamaya na pagkatapos ng session sapagkat bawal makipag-away sa guest speaker. Okay? Saka bawal makipag-away sa teacher. At ito po ay magandang pagkakataon. By the way, all of you are missionaries, church planters, at wari ko kayo yung mga taong ready talaga makinig. Amen? Okay. Now, as we go through the materials also, you have to just be willing to learn. Okay? At kung ano man ang mga bagay sa ating isipan na matagal na nating dala na alam nating pinapapalitan na ni Lord, dapat maging willing kang papalitan. Okay? Kasi marami sa atin, ang may daladalang mga kasinungalingan na tinuro sa atin nung 2 Hapon na pumatay kay Ninoy Aquino. Kilala niyo yan? Hindi niyo kilala. Hindi niyo kilala kung sino pumatay kay Ninoy. Si Haka-Haka at si Kuro-Kuro. Kaya, so kung meron kayong mga Haka-Haka at Kuro-Kuro na hanggang ngayon ay daladala niyo pa, iwaksin niyo na yan. Okay? So pakisabi sa katabi, kapatid, iwaksin mo na. Alright. Now, this particular technique that I'm gonna teach you, I'll do 2 things here, right? 1, I'm gonna share with you the word, okay? And expound it with your help. Second, I'm gonna use a strategy, all right? A particular strategy for us to draw out from the word the rich resources that are found therein. We're gonna use a material developed from the Precept Ministries International. At ngayon ay gagawin nating local version. That's why I have this thing, this chart here at my back to enable you or to prepare you for this particular task. Okay? Now, ang problema natin, kadalasan kapag nag-aaral tayo ng Bible, ay meron tayong daladalang mga haka-haka at puro-puro. So, let me begin by enabling you to see the beauty of a good Bible study. First, you have the Bible, alright? You have the Word, okay? Pero ang 2 kapamaraanan ng pagkuha ng bagay sa salita ng Diyos. Yung isang kapamaraanan ay tinatawag nating exegesis. Di ba? Exegesis, galing yan doon sa unang 2 letra, salitang Grego na ek, to, take out of, tanggalin, ilabas, kunin. Yan ang exegesis. Alright? Pero ibang tao naman gumagamit ng eisegesis. Ano naman yon? Yung mga tao na naglalagay ng mga wala sa Bible. Ayan. Okay? Mga naglalagay na wala sa Bible. Ang dami niyong kakilalang ganyan. At kung kayo ito, tumigil-tigil na kayo. Ganun pa lang yan. Okay? So, exegesis ay ito ang sinasabi ng Bible. Eisegesis, ito ang gusto kong sabihin ng Bible. Yan. Dalawa magkaibang bagay yan. Hindi ba? So, alin po kayo sa dalawa? Exegesis. So, yun ang ating proseso. Yan ang ating number 1 na bagay na dapat ating dandaan. Now, as you move on to an understanding of the Word of God, you also have to practically agree with what the Bible says. So I will ask you to join us in a new
culture. Isang bagong kultura. Ano ang ating bagong culture? Ito ang tatawagin natin sa Bible League na agriculture. Okay. So, pakisabi sa katabi, agree ka lang, bro. Ayan. Okay. Ready na ho ba kayo mag-agriculture? Kasi, kaya maraming mga taong naliligaw ng landas dahil hindi maliwanag sa kanila yung kanilang pinag-aaralan. So, we need to really be focused and we have to be in agreement, complete agreement with God with what He says according to the Scriptures. Kaya, ulitin ko po, kung meron kayong mga baong-baong, mga baon na haka-haka at kuro-kuro, na matagal nyo ng pinaniniwalaan, panahon na para magbago. Kaya, pakisabi sa katabi ulit, kapatid, magbago ka na. Ayan. Okay. Now, as we begin, we will pause for a moment and I will ask you to read the entire book of Titus. So those of you on the screen, I will ask you for now to pause for a moment, get your Bibles ready, and read Titus chapter 1, 2, 3. Before we begin our detailed study of this particular book of the Scriptures, I will introduce to you a very, very short procedure on how I have personally discovered a lot of treasures from the Bible. It's the OIA method, all right? Say the word, OIA. All right, the first O on the screen, on the board, is observe. Say the word again, observe. The word observe answers the question, what do I see? Ano ba ang nakikita ko sa talatang ito? Mahalaga po na makita natin na yung nagtuturo ng Biblia, binabasa niya talaga mula sa Bible yung kanyang gustong malaman. Hindi ba? Hindi yung meron siyang ideya na isasaksak niya sa Bible. Ang pangalawa ay interpret. Say the word again. Interpret. And the word interpret answers the question, what does it mean? Say it again. Ano bang ibig sabihin nitong nakikita ko? Remember the rule, there's only one interpretation. Though there may be varying applications, isa lang ang interpretation. Iba't iba ang maaring bibigyang application o sa iba't ibang kapamaraan nito may i-apply, pero tandaan po natin, isa lang ang ibig sabihin niyan. Okay? Pag sinabing si Jesus ay babalik na muli, ano yun? Babalik na muli. Pag sinabing hindi mo alam, hindi mo alam. So huwag ka maglalagay ng date kung kailan babalik si Jesus. Okay? Pakisabi sa katabi, wag! Wag! Okay. And then, thirdly, apply. Say the word. And the word apply answers the question, how can I apply this to my life? Now, remember this very important rule. First, apply before you teach. Tama po ba yun? Your teaching should be an overflow of your learning. Ang pagtuturo natin ay bunga ng ating, anong tawag doon? Yung masikap na pag-aaral ng salita ng Diyos. At mahalaga muna na totoo ito sa ating buhay bago natin ituro ito sa iba. As I've always often said, if you have no life to show, you have no right to teach. Kung wala kang buhay na maipapakita, wala kang karapatang magturo. Alam po ninyo, napakarami mga tao magagaling magturo, pwedeng-pwede sana, kaya lang, ang problema, walang buhay na ipapakita. So, as we begin this study today, I'd like you to begin to remember these three words. Observe, interpret, and apply. Say it again louder. Okay, very good. First, we will look at this segment here, and we will answer this question on who the author is. It's important for you
to understand the entire context of the particular book para hindi tayo nagmi-misinterpret ng ating nababasa. Di ba? Baka ma-spiritualize natin masyado yung sinasabi. Unang tanong, sino po ba ang may akda ng liham na ito? Si Pablo. Ano ang pangalang ginamit niya dyan? Paul. Okay. Ano siya dati? Sino siya dati? Siya si dating Saul. Okay. Sino yung dating Saul? Ha? Ano siya? Killer. Okay. Persecutor. Persecutor. Okay. Mamamatay tao. Mamamatay mga Kristiyano. Pagkatapos, ano nangyari sa kanya? Siya ay converted na, na-convert. He met Jesus Christ on the road to Damascus. Remember the story? One day, while he was persecuting Christians, kristiyanado siya, one day he met Jesus with a flashing light on the road to Damascus, and that started his journey. Alright? Now, what is Paul? Okay, siya ay isang apostle. Take note immediately that Apostle Paul never introduced himself as the Apostle Paul. Hindi siya the Apostle Paul, siya ay an apostle. Tanda natin yan, dalawang magkaiba yan. Kasi alam nyo, may mga tao ngayon na akala nila, bagamat totoo siguro, bigyan sila apostolic ministry, doon sa calling card nila, nakalagay, Apostol, hindi ba apostol apelido, di ba? Apostol Juan de la Cruz. Nako, mag-iingat po kayo sa mga tao ngayon dahil mga tao na sabi, ako si apostol, ganito, ganyan, di ba? Dangerous people. Alam po ninyo, maraming mga tao, kaya mag-ingat kayo na wala namang calling, may calling card. Nako, delikado yan. Wala namang calling, may calling card. Kaya mag-ingat. Si Apostol Pablo, hindi niya itinaas yung kanyang titulo, bagamat itinataas siya ng maraming tao. He is considered an apostle. And the word an apostle is simply the word sent one. Say the word, sent one. Isinugo. Okay, tandaan po natin na tayo gumagawa ng apostolic ministry, tayo ay mga sent ones, which is the modern word missionary. Hindi ba? So, in some sense, you are an apostle because you're doing apostolic work. You're starting a work outside the parameters of your local congregation. Yan ay isang gawain. So, please po, huwag kayong maglalagay ng title, The Apostle. Alright? Dahil hindi bagay sa mukha nyo. Okay, hindi bagay sa inyo. Alright. Now, I'd like you to notice again on the passage. How does he describe himself? Apostle, and then he uses the word servant. Servant. So, kaya ang tawag sa atin ay Sir. Kumusta ka, Sir? Servant. Servant. Okay. Now, what does the word servant imply? Servant. Doulos. A bondslave. Somebody who is owned by a master. Isang tao na pag-aari ng isang amo. And alam po ninyo, itong mga servant ay binibili ito sa isang lugar at tinatawag na agora, palengke. Tinuturingan sila doon. So, sino ang nagbenta sa kanila, yun ang mag-uuwi sa kanila. At sila ay nagiging pag-aari nung bumili sa kanila. Kaya no one on this particular generation, on their generation, Jesus said, no one can serve two masters. Bakit? Isa lang ang bumili sa iyong master, yun lang ang iyong susundin. Okay? Amen? Okay, as we go on, we'd like to understand, nasaan siya sa panahong isinusulat ito. Siya po ay nasa lugar na tinatawag na Nicopolis. At dinala niya dito si Titus at pagkatapos kanyang iniwan. Iniwan niya, At si Titus ang naiwan na dito sa islang ito at siya po ay nasa malayong lugar na. So, ibig sabihin, itong letter nito ay pinadala mula sa isang malayong lugar, mula sa isang distansya at meron siyang pinadalhan. Tanong, bakit po siya sumulat? Meron siyang dahilan kung bakit sumulat. Una, from our observation, we find siya ay nagsulat para magbigay ng encouragement. Encouragement. Bakit bibigyan ng encouragement si Titus? Bakit po? Maraming problema sa lugar niya. Okay? So, kaya dapat siyang i-encourage. Another thing that he gives here is he gives
instructions. Nagbigay siya ng mga panuntunan, instructions. Bakit siya nagbigay ng instruction? Ano ba si Titus sa lugar na ito? Ha? Ano si Titus? Siya po isang manggagawa ng Diyos. Hindi ko ba? So, ibigay siya ng instructions. Ganito ang paraan. Ito ang dapat mong gawin. Dahil diyan sa lugar na yan, magulo. Marami diyang may topak. Marami diyang may mga diferensya sa ulo. Kaya, ito ang mga panuntunan. Not only that, he wrote to, not only to give Titus encouragement, to give him instructions, but also to give him warnings. Warnings. Nag-iingat ka dyan, Titus. Meron dyan mga false teachers. Meron dyan mga taong nasa telebisyon na tuturo ng tamang daan, kalaban ng dating daan, kung ano ng mga daan, kali-kaliwang daan, di ba? So, Apostle Paul was writing Titus because, he needed these things. Kailangan niya mga bagay dito. Now, kailan naman po ito sinusulat ni Apostle Pablo? Ito'y sinusulat niya during his second missionary journey. Second missionary journey. This is approximately around, according to some historians, around 65 AD. Around 65 AD. Kaya sinasabi kong around dahil wala na kasi siguro ng exact time and date. So here's the sample of how we apply this basic principle. Nagtatanong ka ng OIA, ito ngayon ang naka-expanded version kung paano dinidiscover ang ilang mga bagay. Now, this worksheet is only an example for you to follow. Now, watch carefully. Sa bandang huli o sa bandang ilalim, you put a box there and it answers the question, therefore, I must. Therefore, I must. Immediately, from the introduction itself, meron na kagad itong, ano ngayon sa akin yan? Ano ngayon sa akin? Okay. Lagyan natin ngayon ng sagot to sa ano ngayon. Okay. Ano si Pablo? Ano si Pablo? Apostol. Dating masamang tao, ngayon ay isa ng bagong nilalang. Siya'y sinugo ng Diyos. Naging masunurin ba siya? Naging masunurin ba siya sa pagkasugo sa kanya ng Diyos? Therefore, ano dapat ito sa'yo? Dapat akong maging masunurin. Simple lang. Ano ho? Okay. Si Pablo po ba ay lumiham sa kanyang disipulong si Titus? Dapat? O, anong dapat natin gawin sa ating mga disciple? Ha? Sulatan din. Paano kung katabi mo lang? Okay. Anong gagawin? I-encourage. Yun ang trabaho natin sa ating mga disciple. I-encourage, i-warn, i-instruct. Di ba? Yun ang trabaho natin sa kanila. Why? Dahil tayo'y isang araw maghihiwalay din. Walang disciple pala at discipler na magkasama habang buhay. Oh, gusto niyo ba yung magkasama kayo habang buhay nung discipler mo? Hindi naman gano'n, di ba? So, what we would like to see here is the reality of the ministry. Now, as we look at this perspective prepares us now for the understanding of the second one. Okay ho ba? Haliwanag po ba? Okay, we'll now look at the second segment, and we look at now, on the second box, the recipient. Now, who is the recipient? Titus. Now, sino po ba si Titus? Kilala niyo po ba si Titus? Si Titus ay hindi Hudyo by birth. Si Titus ay Gentile. Isang tao na Gentile by birth. Okay? Gentile by birth. According to Galatians chapter 2, verse 3. Ngunit siya po ay na-convert during the time of the ministry of the Apostle Paul. So, he really was also converted. Katulad ni Apostle Paul, bagaman si Apostle Paul ay Hudyo, Roman citizen nga lang si Pablo. Ano daw ang description ni Pablo tungkol kay Titus sa talatang ito? Ano tawag? Basahin po ninyo sa inyong Bible. Ano ang description ni Apostle Paul sa kanya? My own what? Son. Anak po ba si Titus sa labas ni Pablo? Hindi. Ano ibig sabihin ng son?
Okay, anak sa pananampalataya. Son in the faith. Alright? Son in the faith. At sino si Titus? Ano ang kanyang naging papel? Siya po ay companion. Kasama-sama, kita po natin sa Bible, na siya ay companion ni Apostle Paul during the council in Jerusalem in Acts chapter 15, verse 2. Kinaliligiran po natin ito ng mga impormasyon para makatulong po sa ating lahat para maintindihan natin ang background ng ating pinag-aaralan. Okay? So ngayon, sumama po siya kay Pablo during the third missionary journey. Companion dito sa council, okay? Pagkatapos, companion din sa third missionary journey ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 7, verses 6 to 7. Siya po ay kasama-sama ni Pablo. Okay, so siya, in essence, ay dinisciple ni Apostol Pablo, understanding na sila ay magkakasama. Tama po ba yun? Nasaan naman po si Titus sa oras na tinanggap niya ang liham na ito? Kami, saan? Nasa Creta. Alright? Sa isang lugar na tinatawag na Crete. I would like to challenge you to look at your Bibles, at the back part of your Bibles, yung mapa po dyan sa likod na matagal nyo nang hindi pinapansin, okay? Makupunan po ninyo, ang Crete ay isang isla. Look at that now, as we look at the island of Crete. Bakit siya nandun sa Crete? Bakit siya nandun? Right? Look at the verse again. Look at the first few portions of the word. Bakit po siya nandoon? Para ayusin ang mga dapat ayusin. Bakit? Kasi hindi ito ayos. Okay, ang galing. Ang lalim no na. Okay. Dito po natin nakuha yung title ng ating book. Okay? To set in order the things that are necessary. So there was actually disorder. So we will answer this. Why? To set things in order. To set things in order. Because there was disorder. Because probably there were false teachers in the church or in that place. Hindi ba? Alala po ba ninyo sabi ni Apostol Pablo patungkol sa pananaw daw ng Diyos, patungkol sa kaayusan? Ano sabi niya? God is not the author of confusion but of peace, as in all churches. So ayaw ni Lord ng confusion. Gusto ni Lord maliwanag na maliwanag ang ating posisyon, ang ating pananaw. Hindi ba? Alam nyo, marami mga churches ngayon, hindi na malaman yung pangalan ng church dahil sa dami na naubos sa lahat ng mga Greek at English. Kung magpangalan ng mga tao ng church ngayon, gulong-gulo na. Meron isang naglagay ng pangalan ng church, I rebuke you, Satan, in Jesus' name. Evangelical Church, Medyo, so nawala yung I rebuke you, nakalagay, Satan Evangelical Church na lang dahil binagyo, natanggal yung una. So, na-disgrasya. Bago kang gumawa ng pangalan ng church, mag-isip-isip po kayo ng gusto. In fact, those names ought to be a revelation from God. Just a name that you concocted. Okay? Okay, so, tandaan po natin yan. As we move on, it also brings us to an understanding that God desires order. Tama? That's actually an application, but I put that there ahead of time para quick lang po yung ating thought. Paano naman po magkakaroon ng order sa church? Look at the verse again. At sasagutin po niya ng tanong, paano magkakaroon ng order? Paano? Magtayo ng church building, yung mga naglalagay ng order, magpa-register sa SEC, magkakaroon tayo ng order, okay? Mag-discipleship program, gumamit ng purpose-driven life materials at magkakaroon ng order. Ano ba? Paano magkaka-order? Ayon sa sinasabi ng talata. Yes, sir. Appoint elders. Appoint elders. Okay. So, paano magkakaroon ng order? By appointing. Appoint. Yan. Appoint elders. Saan? Punahin po ninyo. Appoint elders in every. I'd like you to see this in perspective because it's a very important thought to consider. Watch. Ang tingin ni Pablo doon sa Creta ay isang church. Yung buong isla. Church. At dapat, para magkaroon ng order, he has to ordain and
elders to be in charge of every jurisdiction in that entire island. Ganito po ba tayo mag-isip? O hindi? Marami sa mga pastor na denominational thinker, I'm not against denominations, but there are people who are on the negative side of denominational thinker, think na kaya sila nandun para paramihin lang yung kalang denominasyon. Baptist ako. Nandito ako dahil kailangan dito ng Baptist. Ganon. Alliance naman ako. Kailangan dito ng mga alliance. Kaya kayo, ala kayo. Excuse me, we are the full gospels. See, we are full and you are half. So, kami po yan. So, dahil dito, nag-aaway-away ang mga denominasyon sa pananaw na ang kanilang trabaho ay paramihin ang kanilang denominasyon. Excuse me, isa lang po ang church. Si Jesus Christ ang chief shepherd of the sheep. Sa kanya ang church, siya ang may-ari, at hindi kayo nariyan sa inyong lugar para paramihin ang inyong denominasyon, kundi para makipagkaisa sa mga kasama nyo doon sa isla na yon para abutin ang lahat ng naliligaw ng landas. Ang tanong, nire-recognize nyo po bang kasama nyo ang mga taong iba ang pangalan ng denominasyon sa inyo? Kayong mga magkakatabi na galing sa iba't ibang mga churches, magkakasama po ba kayo? Kayo po ba'y magkasangga? Pakisabi sa katabi, magkasangga tayo. Ayan. Okay, now, I'd like you to look at this from another perspective sapagkat dito po sa OIA, meron ditong isang mahalagang bagay na kapuna-puna. Okay? I'm gonna do this quickly para makita po ninyo na yung isang isla ng Creta, isang isla, okay, itong buong Crete, ang buong Crete, ang panunaw ni Apostol Pablo ay isang church lang. There's only one church in Crete. At ang trabaho ni Titus ay maglagay ng mga elders. Bakit? Ano ito? Territorial. They understood very well what territoriality means. Teritoryo ng Kristiyano, ito. And they're about to evict the false teachers. And this is the way we have to understand this perspective. Now, therefore, I must. Application time. Let's go. Ano ang mga I must dito? Pakinggan ko nga po kayo. I must ano? I must, sige po. I must cooperate with other denominations. Ano yung culture nating bago? Ayan. Sabay-sabay? Agriculture. Yan. Ano pa? Ano pang I must natin dito? Hindi na tayo magko-cooperate. Ano pa? At obey what? O command. Alright. Now, merong particular command at merong calling. Ang command, go. Hindi ba? Go and make disciples of all nations. But you have an individual calling. Inilalagay sa puso mo, nilalagay ng Panginoon sa puso mo kung saan ka pupunta. May iba sa atin, pupunta sa Afghanistan, pupunta sa Tawi-Tawi, pupunta sa Muslim Mindanao, pupunta sa Cordillera, di ba? Bakit? Si Lord lang naglagay nun sa puso mo. At huwag kang pupunta sa lugar na hindi pinapupuntahan sa ni Lord. Mapapagod ka doon. Hindi ka bagay. Di ba? Para kang pagong sa bundok. Walang tubig doon. Hindi ka bagay doon. At merong nilalagay, God wires us for a particular task. Do you agree? Okay. Ano pa yung therefore I must natin dito? Ano pa? Come on, answer. Ano pa ba? I must think positive. Okay. Ano pa? Ano po? I must set order. Okay. Tandaan po natin na ang trabaho natin ay taga-paglagay ng order. Nagkakaroon po ba ng order pag dumarating kayo sa isang lugar? O lalo nagkakaroon ng disorder? Ayan. So pakitanong ang inyong katabi, order ka ba o disorder? Ano ka ba? Okay. So yun ang ating trabaho. Alright, that ends our segment for this particular box.
We shall now proceed to this next segment, qualifications of church leaders. Now, we're gonna deal with this a little bit longer sapagkat yung mga una at saka yung bandang huli maya-maya ay mga lang yan, mga borloloy dito sa main segment nito. Since this is somehow a leadership seminar in preparation for you to become good leaders of God, it is important that you basically understand this passage of the Scripture. Now, I will challenge you, those of you that are here and those of you on the video, to go through the Scriptures with me and examine for yourself what God says about the qualifications for church leaders. Are you ready? All right, let's go to the first segment. And I have segmented this pala, before we continue, into 5 major segments to help you just begin to understand God's framework or the way God, framed this to be. All right? Let's go to the first one. The first one, you find the word blameless. Blameless. All right? Blameless. Ano ibig sabihin niyan, blameless? Walang kapintasan. Matindi yan. Mukhang dyan pa lang, lalagpak ng napakarami dahil yung iba hindi lang sa walang kapintasan, pintasero pa. Yan ang problema, okay? So, let's move on. Dito tayo sa sexual purity. Dito, husband of one wife. Paano naman po yung mga walang wife? Okay? Well, the idea there is to be a man of one woman. Alright? At mahalaga po ito. Pag-uusapan natin naman ng kampe as we go to that. The next aspect of that is, how about children? Anong hinahanap dito? Having faithful children. Yan po rin yung qualification nito, napakatindi. Kung ito'y masusunod lang ng maayos, aayos ang mga church. And immediately I'd like to tell you na kaya maraming mga church, ang hindi maayos ay dahil hindi ayos ito. Kaya po ba kayo? Kung maayos lang ito, okay ng church eh. Kaya lang ang problema, hindi ganito ang maraming church leaders. Alright, so go to the personality qualifications. There are a lot there. Number 1, not self-willed. Did you see that? Okay, give it the next one. Next one. Come on, follow along. Not soon angry. Did you see that? Not soon angry. Hindi magagalitin. Okay. Ano pa? Hindi maglalasing. Not given to wine. Alright. Okay, ano pa? Hindi, not a striker. Ano yung not a striker? Hindi nag-i-strike kahit maliit ang sweldo. Ano? Hindi pala away. Okay, hindi pala away. Not a striker. Okay, ano pa? Not guilty of sordid gain. Ano yun? Ano yun? Hindi tumataya sa loto. Okay, not a lover of money. Okay? Yun eh. Di ba? Yun ba yun? Okay, ano pa? Ano pa? Come on. Alright, ano pa? Hospitable. Yan. Hospitable. Ano yung hospitable? Laging na-o-hospital. Yun ba yun? Hindi. Hospitable. Ano yung hospitable? Yan. Wini-welcome ka sa bahay nila. Ayan. Okay? And number 7, lover of good men. Okay? Lover of good men. Okay? By the way, mag-ingat po kayo. Kasi may mga elders, may mga pastors na lover of men. Delikado yan, ha? Delikado yan. Lover of men, ha? Nung araw, sabi nung professor ko, dapat daw tayo ay maging maigas sa 3 G. Ano yan, sir? Gold, glory, girls. Ngayon, sa henerasyon natin, may pang-4 na G. Guys, naku, delikado, guys. Kaya, mag-ingat. Pakisabi sa katabi, mag-ingat ka, bro. Ingat ka, bro. Ingat ka lang. Alright, let's go to the mental sobriety. Okay, ano ibig sabihin nito? Look at the word sensible. Sensible. Okay? Ano yung sensible? May sense, of course. Kalalim nun. May sense. Okay. So, anong pinapahiwatig po nito? Yung kanyang pananaw, malinag. Okay? And then, sa bandang huli ay true spirituality. Ano naman ito? Pakita niyo mga salita. Give me the word. Just, ano pa?
holy, what else? Ano naman ito? Pakita niyo mga salita. Give it a word. Just, ano pa? Holy, what else? Temperate, ano pa? Okay, ito mahalaga. Holding fast the faithful word. Okay. Now, these are the qualifications of church leaders. In brief and simple terms, Apostle Paul tells us, through the writing, through his letter to Titus, ito ang mga hanapin nyo sa isang leader. Bakit? Dahil kung wala ang mga bagay nito sa kanila, hindi sila qualified, kaya nga qualification eh. Tama? Okay, paano mapili ng mga leader ang mga church? Ha? Oh, ito si elder. Siya ang may-ari ng building na ito eh. Kaya siya na ang elder. Ha? Ano pa? Ba, ito si Mang Kaka. Araw-araw ito nandito. Dito na ito natutulog, dito na ito kumakain, dito ito nahiga sa pew. Elder na yan. Mali. O di kaya, ay anak ko, kalaking mag-tights nito. Elder talaga. Siya na nga ang elder. Na mamili ang mga tao ng elder, palpak. Kaya, nagtapaka pa, ano nangyari sa church natin? Bakit nasira? Eh, mali ang pili mo eh. Mali eh. So, kung tama ang pagpili mo, iayos natin I don't mean to inflict pain on any denomination here, but I would like you to go back to the word appoint. Say the word. Appoint. May nakalagay ba ng elect? Elect. Pagbotohan nyo kung sino pinakamaraming boto sa magiging elder. Pero ba nakalagay na ganon? Wala. At yun po ang ginagawa ninyo. Yun ang ginagawa ng mga church. Kaya nagbotohan ng kongregasyon, demokrasya ang kailangan. Yun ang kailangan ng demokrasya sa church na ito, na disgrasya dahil may demokrasyang maling pagkaka-apply. Sino po talaga, sa totoo lang, tingnan niyo ako, dito. Sino talaga ang may karapatang mag-identify ng elder? Pastor! Eh, sino naman po ang pinamimili ng pastor? Asawa ng pastor! Ako, nag-disgrasya. Patay na po. Hindi ko lang po excuse me sa mga asawa ng pastor, hindi naman po sinasabing wala kayong gay. Pero kung kayo yung pastor, ikaw ang the best person na makapagpapaliwanag o makaka-assess o discern. Ito pwede. Di ba? Kasi ikaw nagtuturo niyan eh. Kaya marami na didisgrasya. Now, tinan po ninyo itong mga perspective nito. I'm gonna deal with this because these are very important issues. Alright? Are you ready? Watch this. Blameless. Ibig sabihin, yung tao ay merong moral integrity. Say the word. Moral integrity. Hindi sinasabing perfecto siya kahapon, perfecto siya ngayon, kundi walang mga bahid ng sisi sa kanya. Moral integrity. Mahalaga po yan. Hindi ba? Hindi siya tinuturo hindi pwede pastor yan, hindi pwede. Kinakailangan meron ka moral integrity. You know what I mean? It's not perfection, it's simply being right at all times. Ibig sabihin may dating kang mukha ka talagang pastor. Jesus Christ, when He spoke with authority and the people there recognized. Hindi ba? Sa palengke namin, pag namimili ko, dahil ako ang marketing manager sa bahay namin. So, pag namamalengke ko, pinapakita ko yung aking moral integrity. Magkano isda? Naku, 100 po. Naku, ikaw naman 120 na lang. Bakit ho? Born again ako ganun ba? Anong pangalan nyo? Sabi sa akin, ako? Ako ang pastor mo. Pastor ko ho kayo? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Ako nga ang pastor. Sige po, pastor ko. Kaya, kasi ang pananaw ko, itong mga tao ito, lahat ito member ng church. Lahat ito member ng Kingdom of God. Tama? Sa dalawang kategorya. Lost and found. So, kausap ko lang yung lost, pero papunta yun sa akin di ba? Lost lang yan. Moral integrity yun, hindi ako tumatawad. Dahil bawal sa pastor ang barat. Sabay-sabay, isang
1, 2, 3, go. Yan. So, sumunod, dating ko sa palengke, pastor ko, ano yan? Dito naman kayo bumili ng isda. Yan. So, hindi ako tumatawa, dinadagdagan niya. Dinadagdagan. Kaya yung 500 ko, 2,000 laman ng bag. Isa pa nga. Yeah. Style yan eh. So, moral integrity, may dating. Huwag kayong pupunta sa inyong mga target area ng gigitata kayo na mukha kayong basahan. You really have to appear as a pastor. Amen? Okay. Huwag naman kayong palaging naka-kurbata, long sleeve, nakabarong, papasa kayo sa palengke. Hindi naman bagay, di ba? Parang, basta, okay lang ang dating mo. Di ba? Pag kayo lalakad na may baston, mahabang balbas, at ako, ang pastor mo. Ninervisin yung mga tao to. Ninervisin sila. Alright, number 2. Ito, matindi to. Sexual purity. Ito ang kalaban ng marami. Husband of one wife. Ay, ibig sabihin, faithful to one. Physically. Kung siya'y binata o dalaga, still faithful to the future. Diba? To the future one. Yung kanya mga anak, kinakailangan ay merong palatandaan na sila faithful din sa church. Bakit? Sabi po sa Biblia, kung ang tao hindi niya kayang pangunahan ng kanyang sariling pamilya, paano niya pangunahan ng pamilya o ang tahanan ng Diyos? Imposible. So, pag naghahanap kayo ng church leader, hinahanap niyo, ito ba okay ba to ang asawa nito? Okay ba to mga anak nito? Pastor, alam po ninyo, 5 po ang asawa niya, ito'y pang 5. Pero, siya na po talaga yung pinakasamahan. 25 years na po sila hindi nga lang po sila kasal. Wrong answer. Hindi pwede. Di ba? Okay. Ito naman. Tingnan po natin, patuloy po natin tingnan itong pangatlong aspeto naman, personality. Tingnan natin yung moral integrity, sexual purity ngayon. Yung domestic authority ay mahalagang maintindihan natin na yung kanyang authority ay premised upon yung kanyang attitude. Hindi ka pwedeng pumili o ikaw mismo hindi ka pwede kung itong mga bagay na ito ay wala sa'yo. Ano yun? Number 1? Na self-will. Ano yung self-will? Ako ang tama. Sa totoo, ang sinasabi nun, ako lang ang may tama. Yun yung sinasabi nun. Ako lang may tama. So, mali. Okay? So, yung magagalitin, hindi pwedeng pastor yan, o hindi pwedeng elder yan. Magagalitin konting bagay na, nagagalit, nagwawala. Pastor, talagang hindi ko lang kung papigilan ng sarili. Kung gusto ko talagang pumatay ng tao minsan. Hindi pwede nyo nga Kahit anong dami ng pera niyan, o gaano kapopular, o gaano kagaling magturo ng Bible, kung magagilitin, negative. Hindi pwede. Alright? At kung kayo po yun, hindi rin kayo pwede. So, kinakailangan self-control. Ang solusyon dyan ay die to self. Romans chapter 6 verse 11, remember that? Die to self. Say it again. Die to self. Alright? Kinakailangan patay ka. Kailangan. Alright, not given to wine. Na marami mga issue dito, tinatanong bakit si Kristo gumawa ng alak. Mga tanong, Kristo ka ba? At nasa kasala ka ba? At marami mga issues. Alright, let's put those side issues away and get into the real essence of the word. Ano po ba ang issue dito ni Apostol Pablo tungkol sa alak? Sa ating kapanahunan, kapag may hawak ka ng bote ng beer, lasinggero ka. That's, ang tawag po dyan ay perceptional truth. Perceptual truth means truth from the eye of the beholder. It doesn't have to be truth. It's just the way it is perceived. At yung iniisip ng mga tao, hindi natin nakokontrol. Hindi ho ba? So, since hindi natin nakokontrol yung iniisip ng mga tao, gawin lang natin yung mga bagay na magbibigay ng tamang pananaw sa mga tao sa paligid natin. Okay po ba yun? So, let's not argue about this wine thing anymore. Ang punto, pag nakita ka na may hawak na bote ng beer at ikaw ay pastor, anong conclusion ng mga tao? Kasinggerong pastor. Alright? So, wag na lang. Maraming mga sub-issues and another issue is this. Kung mahina ka talaga dito at dati ka alcoholic at ngayon amoy lang ng takip o tansan ng alak, bumabalik yung iyong passion, wag mo na lang balikan. In fact, pag communion, juice na lang inumin mo. Yung mga taong dating lasinggero, gusto nila pag communion, alak talaga gawin. Tanggapin natin ang Panginoong dugo ng Kristo. Sa maghapon, mga 5 shot na siya. Magandang bandang hapon, lasing na siya.
So, dapat maging careful tayo na ano man yung nakakatukso sa atin, stay away from it. Okay? Okay, so let's go on. Ano yung sunod? Oh, ayan. Sa karugtong yan nung magagalitin, di ba? Ano yan? Hindi nanununtok. Hindi bibigwas, hindi nambubuntal. Alam niyo, marami sa atin talagang, alam niyo ba't manununtok ang lalaki? Hindi yan self-defense. Kadalasan, bunga yan ng ego, ng pride. Pag punong-puno tayo ng ego, ng sarili, nanununtok tayo. Diba? Kung mga babae na nananabunot, nangungurot, at kung ano-ano. Anong punto dito? The person should be able to exercise full self-control at all times. Bakit? Leader kasi siya ng Panginoon. Can you imagine? Kung suntukan tayo sa harap ng maraming tao. Minsan sa church service pa, mga tao nag-aawa ay mga issue ng church split, awayan, bangayan, suntukan, and I've seen this really right before my eyes, and I am so grieved. How much more the Holy Spirit? Diba? Parang yung dalawang pastor na tinutulungan namin, nagsuntukan, nagkagatan ng tenga. Oo, duguan yung tenga ng isa. So sabi ko, ano yung problema ninyong dalawa? Ito ho kasi. Alam mo yung ginawa nito? Bible study ko tong pamilya nito. Alam mo yung ginawa? Ano yung ginawa niya? Binautisnohan ho niya. Nanaba yung sinasabi ko mali yung umpisa Kasi nga, dinominasyon ng utak niya magparami siya Kung naisip mo lahat yan kay Lord, dalawa lang ang kategorya, lost and found, at tayong lahat, isang army, wala tayong away. Ngayon, akala natin tayo Jollibee o McDonald's, agawan ng customer. Pakisabi sa katabi, hindi tayo gano'n. Ayan. Kung meron kayong ganyang pananaw, naku, tigil-tigilan nyo na mali ang inyong lugar. Baka kayo ay salesman. At kayo ay merong franchise mentality. Kaya lagi magkaaway si Andox at saka si Baliwag. Si Max at saka si Aristocrat. Diba? Si Jollibee at saka si McDonald's. Tigilan na natin yan. Hindi tayo ganyan. Tayo isang katawan lang kay Kristo. Tayo magkakapatid. Hindi tayo magkakaaway. Amen? O yan. Ilalakas lalo ang ating posisyon sa harap ng mga mamamayan ng mundong ito. Alright? Let's move on. And try to understand some more things. Ano pa? Not guilty of sordid gain. What does it mean? Ano ibig sabihin nito? Not a lover of money. Ibig sabihin, you can have no money and be a lover of money. Pwede ba yun? Wala kang pera, pero mapagmahal ka sa pera. Pwede yun Totoo yan Dahil may mga taong yung kanyang pagnanasa, yun. May tinanong ako sa isang babae ko, ano yung pinaka-importante sa inyo? Sabi niya, 3 bagay lang. Pera, salapi, at kwarta. Kaya nga ba sinasabi ko kapag tayo ay nag-iisip ng pera, hindi tayo makapagtrabaho para sa Panginoon. Alright, workers of the Lord, keep this in mind. God is your employer. Say it with me. Gawin natin personal. God is my employer. Ang ibig sabihin, si Lord magaling. Sa iba't ibang kamay niya idadaan ang sweldo niya sa iyo para wag kang magtiwala sa iisang kamay. Isang A. Ayan. Kasi minsan, yung naglaglag dito si Mr. Bilyonaryo, lagi na natin hinahabol si Mr. Bilyonaryo. Sandali. Si Lord magaling para wag kang magtiwala dyan, lalaglagan ka sa ibang kamay. At sa mga hindi mo inaasahang kamay. Nakaranas na mo ba kayo ng pagkakataon sa inyong buhay na walang-wala na kayong ulam, biglang may darating na pagkain? Naku, kung hindi pa din nyo ito naranasan, hindi ho kayo church planter. Lagi ko sa katan yan sabi ko kay Pastor Ramil, kay Pastor Boots, to all of the CPI team. Ito ay palatandaan ng mga lingkod ng Diyos. Mark natin yan. In fact, kung wala kayong masyado maraming kwento sa buhay, mag-pray na kayo ngayon. Lord, bigyan niyo naman po ako ng mga kwento. Sapagkat ang buhay ng pamamahayag ng salita ng Diyos ay nakadepende sa kwento ko. At tandaan po natin ito, ang taong walang kwento ay walang kwenta. Kasi ito, libro lang naman ito Totoong salita ito ng Diyos, pero ang katotohanan nito, pagtotoo sa buhay mo. Amen? So, ang tanong, may kwento ka ba? Kung kulang, manalain ka ng marami pa. Amen? Alright, let's move on. Hospitable, ano yun? Dali na, di ba? Na hospital. Hospitable, handang tumanggap, madaling makipagkapwa-tao, handang mag-asikaso sa mga bisita. Alright? And then, lover of good men. Lover of good men in a sense na
Pag nakakita siya ng good men o good things, sinusuportahan niya ito at lalo niya itong pinalalakas. Why? Because good men and women are your most valued possessions in the ministry or most valued items. They are the people that God has brought to your life para maging kapwa team member. Alright? Alright, mental qualification, mental sobriety, ano yan? Sober or sensible. Ano ito? Ibig sabihin, yung kanyang utak, yung kanyang nilalaman ng kanyang kaisipan ay naglalaman ng mga bagay na ayon sa pagnanais o pagnanasa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kadalasan kasi, meron tayong mga strongholds. Ano yung strongholds? Just to pull down all strongholds and every imagination that makes itself higher than the power of God. Alam po ninyo, ito ang kadalasang biktima tayo madalas ito eh. Yung mga tao hindi sensible enough to discern good from evil. And so yung mga tao natin, pulot ng pulot, pulot ng pulot, pulot ng pulot, na kung ano-ano mga bagay. Kung hindi tayo discerning, nakakapasok ito sa ating mga local churches. That's why we need to be sensible. I'll expound more on that as we move to the next one. Alright? Let's look at the next one. Ano yung next one? Just, holy, temperate. You see that? Just, holy, temperate. Ano yung just? Just. Ano sa Tagalog yan? Makatwiran. Makatwiran. Alright? Ibig sabihin, makatwiran siya. Hindi siya nawawala sa katwiran. Ano yung katao nawawala sa katwiran? Ganito ang katwiran niyan. Kaya lang naman ako nagalit. Ginagalit ako. Nagagalit ba ako hindi ako ginagalit? Ha? Kita niyo na, may diferensya na agad. Walang katwiran. Ang tao na laging sinisisi ang ibang tao dahil sa mga bulok na ugaling lumalabas sa kanya ay isang immature at irresponsableng tao. Hindi po pwedeng sabing, tinukso po ako. Kaya ako'y natukso. Siya nga. Pwede namang hindi. Kaya tao nagsasabi, kaya lang ba ako nagalit? Ginalit ko ako. Magagalit ba ako hindi ako ginalit? Kaya lang ako nagalit kasi ginagalit ko ako. Bakit gano'n? So ano ka? Uto-uto. Tuwing may gagalit sa'yo, magagalit ka. So practice muna tayo. Anong gagawin mo kapag ikaw'y ginagalit? Huwag magalit. Sabay-sabay. Anong gagawin mo kapag ikaw'y ginagalit? Anong gagawin mo kapag ikaw ay inaasar? Anong gagawin mo kapag ikaw'y tinutokso? Ito niya na. Pakisabi sa katabi, ang dali, di ba? Ang dali lang niya. O, kayang-kaya niya yan. Ang problema, sisi ng sisi ng sisi. Ito niyo sa church. Kaya di mula ng mga church, sino sinisisi palagi? Pastor. Pastor ang nakikita, pastor ang sinisisi, pastor ang laging may kasalanan. Ang pastor. Lagi na lang siya ang may kasalanan. You know, people needs to understand that they have a responsibility. At yan ay trabaho natin. Now, look at the last one. Holding fast the faithful word. Ano yung holding fast the faithful word? Holding fast the faithful word. Okay, let's translate that into words that we understand. Ibig sabihin, nananatili sa salita ng Diyos. Ano man ang mangyari, the person clings on to the word. Ito ang sinabi ng salita ng ating Panginoon. Alam po ninyo, in our generation today, there are so many extremes. I'd like to pause for now to warn you of those extremes. Maraming kapaparaanan na ang Diyos ay nangungusap sa atin. Tama po ba yon? In the Old Testament, we find that there were audible voices. And some people in our generation also claims to have heard audible voices of God. But you and I know, kung matagal na po kayong Kristiyano, that God doesn't always speak from His audible voice. Tama? But God surely speaks through His Word. Okay, that's true. Totoo yan, di ba? God also speaks through godly men and women who have mastered the Word and mastered the art of obeying God. Those who have heard and obeyed are now able to share with you principles from the Word. Di ba? God also gives you divine revelation. Sometimes, there's a personal impression inside. That's why we hear some people say, nagsasabing, God told me, God told me. Ito sabi sa akin ng Panginoon. Pero yung pong sabi ng Panginoon ay hindi pwedeng maging sabi lang ng Panginoon sa iyo, maliban na ito ay ma-affirm
ng mga mapagkakatiwalaang espiritual na Kristiyano sa paligid mo. At dito ang pasimulan ng pagkatopak ng napakaraming mga tapat na lingkod ng Diyos. Yung mga naniniwalang sila lang ang kinausap ng Diyos. Ito ang pitfall ng mga dating dakilang lingkod ng Diyos. At kaya sila'y nalaglag dahil akala nila Diyos pa rin yung kanilang narinig. And that is a warning for us. Ano ang dapat nating gawin sa ganito mga pagkakataon? Meron po akong ilang mga conclusion. Dito sa mga kaibigan natin na dating tapat na naglilingkod sa Panginoon, pero since they did not hold fast on the faithful word, they were not able to finish the race. They have somehow stopped, rested, and some people have probably died, not finishing the race. So mahalaga po na tayo ay maging sensitibo. Ano-ano mga problema? Number one, akala nila lahat ng naririnig nila ay galing sa Diyos. Akala lahat ay sa Diyos. Number two, lack of accountability. Lack of accountability. Walang mga tao na napagsasabihan ng kanyang mga narinig. Hindi ho ba? Okay? Pagkatapos, pangatlo dito ay misconception about God's dealings with our lives. Ang tingin natin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay parusa imbis na pagsubok. Maling pananaw eh. At itong pinakamalala. Kapag dumating yung mga season sa buhay ng mga tao na tila baga tahimik ang Diyos. I don't know if you've gone through this, but I'm gonna flash these warning signals to all of you. May mga tao na napakagaling, nag-aaral, na maging mapanuri, naging mapag-aral, and all of these things, naging scholar, ika nga ng Bible, and sometimes, all of a sudden, boom, he meets God in a special way. He listens to God. And then, there's some kind of a movement inside the body. Hindi ba? Parang may mainit, may malamig, may trembling, nanginginig, umaatunga siya. And this close experience with God is so beautiful. Have you gone through that experience? Sarap, nagtatangs ako, may mga vision, may revelation. Now, this is the elementary stage of your Christian life, where God really embraces you and enables you to feel His presence. But let me warn you, hindi po ito palaging nandiyan. Darating ang panahon na hindi mo na ito mararamdaman. Dito, ipinanganganak ang maraming nagkakadiferensya sa utak. Dahil hindi na, nagkasalita ang Diyos sa season na yon. Akala niya, lahat ng naririnig niya ay galing pa sa Diyos. So, ano nangyari? Na-disgrasya siya. They begin to spiritualize things. Yung kanyang binabasa, ini-spiritualize na niya. Meron sabing ganito, they who spiritualize tell spiritual lies. They who spiritualize tell spiritual lies. Because they do not have spiritual eyes. Now, these spiritual eyes is not only from you, it is through the help of other people. Church leaders, hold fast to the faithful word. At times na tila hindi mo na narinig ang Diyos, at tila nag-iisa ka na, continue to hold fast on the faithful word. Why? Because if you don't, you are going to start inventing your own religion. So picture this. Una, eto si kapatid, nag-aapoy, di ba? He begins to run, takbo ng takbo, bababa, lehas dito, galing dito, tumba doon, tumba lahat ng tao, isang buga lang niya, hindi bumahinga, buga. Okay? So, ano nangyari? Since he saw God begin to manifest power, pagbato niya ng Amerikana, tumutumba lahat ng tao, lahat ng hinipa niya, bulagta lahat, niya, wow. Ang sunod, he begins to rage. Run and rage. He begins to get on fire. And then he hits a wall. He bangs into a wall. Bakit? Iba na yung kanyang pananaw sa normal na pananaw ng marami. Right? Kung ano na kanya nakikita. Kaya na niya kausapin lahat ng anghel. May pangalan lahat ng anghel sa kanyang paligid. At pag nagpipray siya, tumitiwarik siya, mumula ang bibig niya, gumagapang siya, sa kisame, sa pader, at lahat nagagawa niya, di ba? So, overacting na siya. Then, as he hits the wall, he retreats. Mali yun na. Two things can happen in the retreat. Either you return or you retire. When you get into that vent, retreat to return.
Because that's the learning process. You know what I mean? Yung mga attend sa inyo ng prophetic seminar, pag uwi nyo, propeta na kayo. Yung umattend ng mga, kung ano-ano mga seminar, pag uwi nyo, gano'n na kayo. Di ba? Umattend ka ng apostolic conference, pag uwi mo, ayaw mo na patawag ng brother, gusto mo apostol. Iba ka nang dating. Tinopa ka na. Ano nangyari sa'yo? So, ano yung sabi doon? Retreat. To return. Pero bago ka mag-return, recharge ka muna. Run, rage, retreat, recharge, return, or retire. So, ang tanong sa ni Lord, rest or rest in peace? Pakisabi sa katabi, relax ka lang kasi. That ends our session.